Ayan. At dahil wala tayong fresh coconut, kaya yung dilata na lang yung gagamitin natin. Ayan. So, dalawang can yung gagamitin ko para mas marami siyang magawang latik. Ayan. So, pakuluin lamang natin ito hanggang sa magmantika siya at hanggang sa maglatik po siya. At ngayon naman, gawin natin yung ating glutinous powder. So, isang pack po yung gagamitin ko. Napakadami po pala. 600 grams. Ayan. So, ang dami pala nito. Hindi ko alam kung kasya yung pambalot ko, pero ala na. So, dahan-dahan lamang po natin siyang lagyan ng tubig. Ayan, pa konti-konti lang hanggang sa maging ma-achieve natin yung gusto nating consistency niya. Ayan. Dahan-dahan lamang po ang paglagay ng tubig. Mas mabuti na yung kinukulang dahil pwede pa tayong magdagdag. Pag yung sumubra, hindi na natin siya pwedeng bawasan. So, okay na po siya. Ayan. Shortcut na lang natin. Ganito po yung tamang consistency na gusto nating i-achieve. Para hindi po siya masyadong basa. Ito din, wag nating pabayaan na dumikit sa kawali. From time to time po, imikos-mikos natin. Halo-haluin natin para hindi siya masunog. At antayin lamang po natin siyang maging latik, magmantika at maglatik. So, ayan, habang inaantay natin yung ating latik, tayo naman ay magbabalot ng ating glutinous powder. At ito, lalagyan ko lamang po ng butter yung ating dahon para hindi po siya dumikit. Kung walang butter, pwede naman po yung mantika. So, hindi ko alam kung paanong karami yung ilalagay ko. Ayan. Or dami pa. Dagdagan ko pa. First time ko kasing gumawa ng ganito, kaya hindi ko pa alam kung ano po ang gagawin ko. Ayan. Ganun daw natin para bawasan po natin. Yan. Masyadong madami. So, ganyan siya kadami. So, ibalot natin. Huwag naman masyadong huwag masyadong para hindi siya ganyan. Ayan, parang mali. So, ganyan. Itong mga dahon ng saging, hindi pantay-pantay yung pagkaka-cut. Kasi ay sira-sira kasi yung ibang eh.
masyadong mahigpit yung pagkabalot para ano. Okay. So, ayan po. Ito po lahat yung nabalot na kakanin na malagkit. Ayan. So, 23 pieces po sila lahat. At hindi po sila pari-parihas ng size. May malalaki, may maliliit. Yan, kasi yung cut ng banana, yung daw ng saging ay hindi rin sila pari-parihas. May ano din, may maliit at saka malaki. Kaya, ganyan. Pero okay lang yan, basta maluto po yung ano, malagkit sa loob niya. Ito po yung gagamitin kong steamer, pero hindi ko alam kung kasya lahat dito. Maliit lang kasi ito eh. Pero sana magkasya. So, try natin siyang ilagay. Ay, lagyan ko muna siya ng dahon ng saging. Maliliit, lagay ko na lang dito sa gilid. Sana hindi siya ano. Ganyan. Sana kasya. Yan. Kasya pa. Yan. Sana lang, sana lang. Thank God. Kasya. So, balikan natin siya after 1 hour. Silip-silipin naman natin siya para hindi masunog. So, nagmamantika na rin siya, pero antayin na lang po natin siyang maglatik para mailagay na rin natin yung ano, yung asukal, brown sugar. Ayan, medyo nagba-brown na siya. 2 minutes more siguro bago natin ilagay yung brown sugar. Idagdag na natin yung asukal. Pwede na to siguro. Caramelize lang po natin itong ano, sugar at saka latik. Huwag titigilan sa paghalo kasi baka masunog yung sa ano, sa ilalim. Halo lang siya ng halo. Okay na po itong ating sausawan sauce. Ito na po siya after 1 hour. Ayan, umusok-usok pa. Tikman na po natin ang ating binalay. Tikman na po natin ang ating binalay. Binalay. Wow. Masarap pala ito. I love it. Masarap pala nito. Masarap pala itong binalay. First time makatikim ng binalay. Successful naman. Kahit na nangangapa ako kung ano ang mga dapat kong gawin. Ang importante po, masarap. Masarap siya. Yan. Thank you guys. Hot.
Mhm.